In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Ayun. Former Stella Kimbo. Ayun. O former congresswoman. No? Isa yan. Tama. Alam mo Pati si nga, Grace po. nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Diba dapat lagi yung equitable distribution. Ano? But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. No? Ganun sila ka-powerful. Itong mga kadonatics, Claire Castring, hindi makapagsalita mga kadonatics or makapag-comment patungkol sa impeachment case ni BBM na ifa-file ni Kiko Barzaga. Ayun na mga kadonatics. Mukhang speechless ata si Castring dito ngayon mga kadonatics. At eto, Mayor Magalong, sana man lang daw matupad yung pangako ni BBM. At eto mga kadonatics, panoorin natin. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before... No comment? before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng Palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbita, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Wala talaga mga kadonatics, di ba? Sa mga Duterte, ang daming masasabi. Mga nonsense pa nga yung iba mga kadonatics. Pero ito, nako, amo ko na yan tuta lang ako. I have to be quiet na lang. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrin. Same question. How does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Kasi ang Pangulo, sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. Nako, wala na ngang dignidad yung bansa natin mga kadonatics. Nako, paano pa ibababa? Well, you must take heed, Claire Castring, sa pagsabihan mo si BBM, he must listen to it because maybe one day he'll be surprised mga kadonatics na ayun na-finalize na yung impeachment case. Kaya paghandaan nyo. Again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Wala. Just a smile. Just Question is just a smile. from Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga action. Next question. Follow-up question, sorry. Mananatili, until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term or will there be sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro ito isara. Wow, kailan pa mawala ng report? Ang website na yan mga kadonatics, I think useless lang yan para sabihin lang na, nakikinig yung Pangulo sa mga, hinaing ng mga, ng tao. Nako! Ang dami talagang pakulot itong si BBM mga kadonatics na sa tingin ko parang useless halos lahat.
punta ka dun sa field, doon ka. Ha? Doon mo hingin yung hinaing nila. Wag through website kasi no, kahit sino lang yan dyan mga kadonatics. At the fact na may 19,000 na sila, paano nila masusolusyonan yan lahat? Di ba? Ewan ko lang kung meron mga kadonatics, ha? See? Nay, nako. Next question is from Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Reaction po. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalo-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Makatutulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. Pwede po itong isabay doon sa ongoing investigations? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. So, can you imagine mga kadonatics, yung flood control lang yung nasiwalat pero eto, ang dami nang naglabasan at hindi lang milyon-milyon kundi bilyon-bilyon na. At yung 1.7 stocks mga kadonatics, Philippine stock market, nawalan sila ng 1.7 trillion. Huh? What the heck? That is a lot of money mga kadonatics. A lot. Yeah, that's a lot of money. Ang 1.7 trillion mga kadonatics according sa ating calculation, sa 110 million na tao sa Pilipinas, ay pwede na tayong makatanggap ng nasa at least almost 20,000 each, di ba? Grabe, ang laki niyan. Tapos ito, for few days lang mga kadonatics, nawala. Ako'y, ayan na si Edith Santos. Nabahala na si Castro, tingnan nyo. Ano na naman kayang controversial na tanong ang meron tong si Eden? Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na ito ng DPWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. knowing na parang mas marami po dun sa 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po itong kanilang naimbestigahan na. Ang pag-iimbestiga naman po ay sa buong 10 years. So, according to Sec Vince, ay nasabi na. So, look at that, sa buong 10 years. So, ay talagang isasalin nila yung infrastructure kay Tatay Digong mga kadonatics. Loko talaga to sila mga kadonatics, di ba? Yung budget nila, ang pinaka-corrupt na budget is 2025. At least siguro corrupt din yung 2022, 2023, and 2025. Pero mas corrupt talaga yung 2025. Tapos ngayon, ang gusto nilang imbestigahan, at least mga kanonatics from 2016. What the heck? Anong klaseng administration meron tayo? Pilit na ipapahid kay Tatay Digong yung mga nangyayari ngayon mga kanonatics na corruption. At may isang post na nakita ko na sabi pa doon ni BBM, it goes back to the time of PRRD ang mga nangyayari ngayon. Loko-loko
ay nako, ewan nga, sorry sa word, pero ay na, sobra na talaga. Po niya ito sa Pangulo. See? Next question, Evelyn Quiroz. Tapos ang mangyayari niyan mga kadonatics, lahat na lang yung kay Tatay Digong yun yung magiging issue dyan. Habang sa kanila, makakalimutan. Good morning, Yusek. Nagiging abala po tayo sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero may naging kautusan po ba ang Pangulo na tignan din po yung mga, kasi po meron pong mga iba pang departments na may mga infra projects like DOH, TND, and DepEd po yung mga classrooms. Meron po bang naging kautusan ng Pangulo na tignan din po ito? Kasi po yung mga contractor po ng flood control, sila rin po yung mga contractor sa mga ganitong projects. Kaya nga po ang ginawa pong Independent Commission ay patungkol po sa mga anomalyang flood control projects and infrastructure. Ibig po sabihin, lahat po na maaaring i-report nila na may mga anomalya, maaari po itong imbestigahan. Yan po ang gusto ng Pangulo. Last question is from Tina Maralit, The Manila Times. Last question agad. Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier this week, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as Special Advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi Special Advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na po ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinag-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon. Okay. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay Special Advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presumed that he is an investigator. Just presume na ikaw na nagsabi sa press conference mo na he is an investigator. Tapos ngayon, ibabalik yung kamay Galong yung mali. What the? Maaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-resign bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador. Ay, nako naman ito si Claire Castro, ikaw na nagsabi sa press conference mo. At eto mga kadonatics, Mayor Magalong ay talagang gusto niyang sabihan si Marcos Jr. na tuparin mo yung mga pangako mo. Tuparin mo yung mga pangako mo sa ICI. Kung hindi, ewan ko. Ito mga kadonatics, panoorin natin in interview with Karen Davila. Now, do you believe, if I were to ask you before we go to a quick break, if you were to make a suggestion who the ICI should call, because they've already called the former speaker, and I know they've called Budget Secretary Pangandaman, pero who else should they call? You've mentioned some congressmen. I found that interesting. That's true. Because nakalimutan yun, ha? Nakalimutan lahat yung mga taong yun. So far, so good. Sabi nga nila, hindi kami napapansin eh. Pero dapat sila pansinin na eh. Kasi sila yung nasa inner circle eh. Sila naman nakakaalam eh. O nga, malaking bagay talaga si Congressman Toby as a resource person din. Malaking bagay din yung talagang naipamahagi niya sa amin. Siguro yung mga nabanggit kong tao na yun, pwedeng balikan yung mga yun. Pati yun, yung sipon yung Gabonada, isa rin yan, sa may alam yan. Pero syempre, complete denial din yan.
Marami pang dapat tawagin na Karen, na nakakaalam talaga yung mga kumbaga mga unwritten laws, unwritten something diyan sa loob ng Kongreso. Kasi ang daming scheme, ang daming permutations diyan eh. So Mayor Magalong, one of the resource persons that the ICI is calling for is Zaldico, but he is abroad. He was the chair of the Appropriations Committee during the 19th Congress when the 2025 budget was mangled and, as they said, abused. In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Ayun. Former Stella Kimbo. Ayun. Former congresswoman. No? Isa yan. Tama. Alam mo Pati si nga, Grace po. nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Di ba dapat lagi yung equitable distribution? But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Ganun sila ka-powerful. Another is, nakikita ko is that accurate, Mayor? The document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Yes, MAIP. Grabe. MAIP fund. Okay. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Grabe, no? Grabe kalaki mga kadonatics. And that is only for ayuda mga kadonatics. And what else? What more behind the scene? Di ba? Nagulat ako kasi hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Another is siguro isang magandang imbitahan nila dyan si Congressman Eric Yap. Former head of Appropriations Committee. Prior to Zaldico during the time of PRRD. Siguro siya kasi marami siyang alam eh. And I hope na willing siyang to spill out everything eh. How things are being done. Okay. All right. And the ICI hasn't gone that far. At alam mo, ang dami kasi nilang ang dami rin. Alam mo, ang sabi ko nga sa iyo, overwhelmed din sila eh. Okay. Pagod, gusto nila makuha talaga yung kailangan nila makuha yung mga top sa DPWH, yung mga top na mga lawmakers talagang involved talaga. Alam naman namin kung sinong involved eh. Kaya lang problema kasi the issue of really establishing the facts and at the same time providing all the necessary evidence to establish a case, a strong case. Okay. Now, I want to ask you this. There are fears that the ICI will be selective. For example, ang tanong ng ilan, bakit ang Ilocos Norte hindi tinitignan ang mga proyekto doon? Well, hindi naman ganun, Karen. In fact, isa yan sa mga tinitignan namin ni Sec Pins noon eh. Na ang visit namin sa pagbisita sa mga iba't ibang mga proyekto is pupunta kami sa norte, punta kami sa south, balik uli kami sa norte, punta uli kami sa south, punta kami sa Visayas. Yun ang yun ang gagawin naming mga inspection eh. Subject also to the availability of Sec Beans, syempre kasi busy rin siya. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Tama. Itong si Karen Davila. Minsan, mga kadonatics, ay magaganda talaga yung mga punto niya. At parang, wag niya lang birahin yung mga Duterte. At nagugustuhan ko na rin siya bilang journalist. Wag lang siyang babalik doon sa Duterte dapat ganoon. No. Balik na naman tayo sa hatred. Kasi Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Ganoon din sa South din, sa Davao area. Meron din. Oo. So hindi kayo umabot, hindi kayo nakaabot. Wala na kasi nag-resign na nga ako eh. Oo. But do you believe that they should investigate those two? Oo naman. Kailangan talagang
wala dapat entitlement eh. Mismo na nga, sabi nga ni Presidente na walang sacred cows dito eh. Wala dapat kamag-anak, wala dapat kaibig-kaibigan eh. Kailangan talagang to get to the bottom of all of these anomalies eh. Kaya yun ang pinanghahawakan namin na talagang pwede namin gawin lahat ang dapat namin gawin. Basta alam namin na walang maayos without fear or favor. Okay, because without fear or favor, because the perception of some is this only goes as high up as Zaldico. That's it. Well, insofar as the ICI is concerned, hindi naman ganun eh. Pag nag-uusap kami, hindi ganun eh. Kung sino dapat ang managot, dapat managot eh. At kung sino talaga yung mga high profile na managot, dapat sila talaga ang makukuha eh. Kailangan yun ang mapanagot na yung nag-conduct ng investigation mga kadinatics, ang nagpa-imbestiga nitong ang nag-form ng ICI na si Bongbong Marcos. Of course, papanigan niya yung si Romualdez. At ang sabi niya nung nakaraang mga araw mga kadinatics na he does not believe na involved si Romualdez, yung pinsan niya, sa korupsyon. Ayun talaga yung sinabi niya. See? Paano mo iimbestigahan? Kaya nga, privatize yung investigation nila mga kadonatics. For this reason, may mga involved na ay talaga namang malapit sa Pangulo. Piling-pili lang yung gusto nilang ipalabas. At saka kung may mga involved na ay talagang close nila mga kadonatics, pwede nilang hindi ipalabas. That's because mga kadonatics, private. Kaya nga ang sabi ng iba, useless tong investigation na to. Useless. Agree? Alright. Comment down below. Tutukoy, yun dapat ang focus eh. Kasi useless lang yan kung dito lang sa baba. Walang useless impact. Din to. Ang ma-impact talaga ma-identify kung sino talaga yung involved sa taas pa ni Zaldico. Alam naman natin kung sino. Pero wala naman si Zaldico. Sinisigurado si Zaldico na huwag kang babalik. Okay, pati si Mayor Magalong alam niya mga kadonatics kung sino. Tama nga, the name that could not be mentioned. Okay, I think we have a few minutes left, so I want to give this opportunity to talk about this, right? So in Baguio City, kasi sinabi niyo sa Senado, pinapalabas pa nila, korap ako, ay dyan, mag-aaway na tayo. Itong tennis court na ito, because it's coming out that the Discayas, frankly, have projects all over the Philippines, right? They were so big that they had projects all over the Philippines. So unang-una, yung doon sa Baguio City na tennis court na ginawa ng St. Gerard po ba? St. Timothy? St. Gerard. Can you tell if this was made by AI? We made an AI content authenticity. St. Gerard, all right, what was the status? Because I saw the page of Baguio City and it was being reported. May progress report even before the scandal. Naglabas ang Baguio City ng progress report. So, Yes. ang tanong ko lang, inimbestigahan nyo ba? Substandard ba yun? Hindi, ang structure hindi substandard. Yung finishing. In fact, ang gumawa pa nga ng finishing nun, Procourt eh. Isa yan sa well-known and strongly recommended by the Tennis Association ng Baguio. So yun ang i-recommenda namin dun sa St. Gerard eh, na siyang piliin. And by the way, ang ginawa ng St. Gerard, pinasubcontract yun eh. Pinasubcontract yun eh. Kaya galit na galit nga ako nung kaya lang. Siyempre, pag pinasubcontract na, nag-umpisa na. Tuloy-tuloy na. Tuloy mo. Tuloy na. Kasi otherwise, pag pinahinto mo, naku, madidelay na naman yan. Kaya tinutukan namin mabuti yan. Meron din kami nagkaroon. This was 2022. Yes, nanalo yan through bidding. And alam mo, Karen, nung January, dapat tapos na yan eh. Hindi natapos ng St. Gerard o yung subcontractor. Kaya ang ginawa namin, penalize namin. As early as January, alam mo ba ang liquidated damage nila since January this year? Umaabot na ng 6-point-something million pesos. Okay, did they pay? Yes, madali namin makuha yun kasi may utang pa sila sa amin, hindi pa kami binabayaran na 27 million eh. Ang laki pa ng sisingilin nila sa amin eh. Kaya talaga na ayusin talaga nila at hindi namin talaga sila babayaran eh. Alam mo,
tinakot ko na nga na kung hindi pa kayo pumunta rito, kasi nagalit na ako doon sa subcontractor at naubusan na rin ng pera. Kaya sinabihan ko na kung hindi kayo pupunta rito, kayo St. Gerard dito, I'm going to terminate you, I'm going to blacklist you. So natakot sila, nagpunta sila rito. Ang problema, inapulan nila, dahil nga nakita nila nagagalit na ako ba, hindi pa tapos yan, inapuran nila, even during the rainy season, pinaspasan nila, kaya yun talaga yung nangyari. Tuklap. Kasi nga, yung moisture, hindi nila inayos mabuti. Natakot, pati Procourt. Kaya, talagang, ito ngayon, i-review namin. Today is our meeting with Procourt para explain nila sa amin, ano ba yung methodology na ginawa nyo at akala namin magagaling kayo, pero bakit ganyan ang nangyari dyan sa tennis court. Pero yung structure, talaga. May integrity talaga. There's no doubt. Maganda talaga yung structure. Is the finish. Yeah. Doon pala nagkapalo, mga kadonatics. Paldo ba yan? The word. Yung pinasubcontract, talagang itong mga diskaya. Marunong talaga, mga kadonatics. Pag mag-subcontract kasi, ang mangyayari niyan, for example, kung ang isang proyekto is may 10 million na budget, tas ako yung contractor, kukuha ako ng ibang contractor, mga kadonatics, na babayaran ko lang ng 5 million. Ang mangyayari niyan, of course, as a contractor, igagawin niyang substandard para makatipid din sila. Tapos itong mga diskaya, nakakuha na ng 5 million, mga kadonatics, na wala man lang ginawa. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Remember, yung sa NAIA, yung bang instead na mag-reverse yung mga kadonatics, na press niyang accelerator, ang nangyari ngayon, nabangga yung bata, namatay. Napag-alaman na subcontract pala yung bollard doon na, kasi ang purpose talaga dyan is to barricade, mga kadonatics, or to stop any vehicle na mga ganyang insidente ay walang nagawa. Napag-alaman na substandard. Ang contractor, kumuha pa ng ibang contractor, ayun, nagtipid yung isa. Kaya, di ba, ganyan ang kalakaran sa Pilipinas. That is something, mga kadonatics. Ang sabi nga, bend the law. Ayan na yung mga bend the law, mga kadonatics. Loophole na pwede mo pala yung gagawin kasi, still within the bound of law. Which is risky. Yan yung sabi ko, risky. Kaya, don't bend the law. Pero ito layo na tayong umabot, mga kadonatics. Itong si Remulla at si R.H. Tulfo ay gustong-gusto talaga nila i-bend ang law, mga kadonatics. Tingnan nyo, anong nangyari? Yung mga subcontract, that is bending the law. Pero paano to? Sino magtatapos po nun? Ay, tinatapos nila. St. Gerard na. Sila pa rin. Dami nilang tao ngayon. Ang dami nilang tao. Nakiusap sila sa amin na hanggang December aayusin talaga nila. Kaya okay lang. Kasi nagbabayad naman sila na liquidated damages. 20,000 plus every day. Oo. Ideally kasi dapat ganyan ang behavior ng LGU at ng contractor. Diba? Parang binabantayan. Tapusin mo. Pag let's say substandard, imbestigahan, call the contractor, right? Na ayusin mo to. Hindi yung pinabayaan like those areas you visited. Yes, oo. Nabayaran. Ghost na bayaran. Oo. Nataka nga kami. Paano nabayaran? Yeah. Walang nabayaran. At isa pang palaisipan namin is, so anong ginawa ng COA? Yeah. But also the LGU. What about also the involvement? The being proactive of the LGU. Tama yun, Karen, Dapat yun, initiative ng LGU na alamin. Oo. City mo yan. Okay. Yeah. Well, sir, just to end, I think, given your experience, how would you want, if you were to give, I guess, your last word on essentially what you want to happen, the outcome of all of this, what would it be? Or ang panawagan mo kay Pangulong Marcos Jr.? Well, siguro isang gusto kong banggitin dito is about truth. Lagi nga natin binabanggit yung, di ba, may proverbial saying na the truth will set you free. Siguro yan the truth builds trust.
Sa umpisa, mabigat yan, masakit. Pero we just have simply to deal with it. But what important is, the only way you will be able to build the trust. At napakabait ng ating presidente. Napakabait ng ating presidente. Sometimes siguro kailangan karoon din siya ng kamay na bakal talaga. I saw really the Weak talaga, di ba? Weak. Napaka-weak mga kadonatics. At kung anong mga problema na nakikita niya, like, we cannot say that lahat ng problemang nangyari sa Pilipinas ay kagagawan niya. Pero kung may nakikita siya sa mga kadonatics, ay parang binaniwala lang niya. Kung siguro na-reprimand niya mga kadonatics and after that, kakakalimutan na. Kasi yan nga, weak nga talaga. Tatay Digong was always right mga kadonatics. So he said, do not vote for this guy for this guy is so weak. Kaya don't neglect the words of the wise man. The kindness of the president. Kung gaano siya kabait at gaano siya ka-considerate. Pero sometimes, presidente ka, dapat may kamay na bakal. So please don't take any offense, Mr. President, pero I remember your words na you're there to redeem the name of your father. So I hope in the next 3 years or the remaining years, you'll be able to achieve that. You think so? Binigyan na siya ng 3 years, wala nga siyang nagawa, kundi ang ginawa niya ay mas pinalala niya yung sitwasyon ng tatay niya at ng Marcoses. 2 years pa kaya remaining yung mga kadonatics, 2 years and a half. What? Wala na. October na ngayon, so may mga 2 months and 2 years and ilan na lang mga kadonatics? 2 months? Nako, kawawa ka, BBM. Wala na. Hindi mo na ma-regain yung reputasyon ng Marcoses. Kaya siguro better to step down. Baka yan pang mga kadonatics na magiging rason na babalik yung trust ng tao sa inyo. Step down. Di ba? Well, mga kadonatics, what do you think? Comment down below, babasahin natin yan lahat. And please, don't forget to subscribe and like this video mga kadonatics. Aabot tayo ng 100K. Sana man lang at the end of the year. Thank you and God bless you. Bye-bye.